check part ng fake news yung pag-involve ko kay First Lady dun sa Tantocos death. Purpose death. Yes po. That's a private matter. Sana all. May, wala nang buhok, wala pang utak eh. Hindi naman tinatanong yung buhay, life story ni Sana Tantoco. all. Hindi naman yun ang tinatanong. Ang tinatanong is yung koneksyon ni First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Si First Lady po, hindi po yan private person katulad ni Tantoco. So yung buhay ni Sana Tantoco, all. okay, private yan. Pero ang buhay ni Lisa Marcos simula nung 2022, hindi na po pribado yan. Oo, hindi na po pribado yan. Dahil ang First Lady, meron pong ganap yan kahit papaano sa ating lipunan. At tinatanong nga, ano masasabi mo sa pagkokonekta kay First Lady? You cannot even deny it. Anong klase kang spokesperson? Ang dapat mong ginawa dyan is to deny it. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Oy, magandang Marcos Bangag, magandang araw mga bossing. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? At eto na naman po tayo na naman po ay nandirito ngayon ang pinakapaborito ninyong fake news peddler, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat inaasikaso, ang vlogger na walang research, ang vlogger na walang kwenta, at ang vlogger na hindi dapat iniintindi at dinidimanda. Oo mga bossing, dahil wala tayong ibang ginagawa rito kundi magpatawa, mag-entertain at maghatid ng walang kwentang mga balita sa bayan natin. Another day. Batong dumi naman ang damit ko. Ano ba naman yan? Oo, kapogi-pogi ko pa naman. Tapos ang damit ko madumi. Baka sabihin nyo, hindi ako naliligo. Another day. Another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin naman natin ng mga atay, balon-balunan, puso, kaluluwa, mga kasukasuan, mga tuhod, balakang, mga damdamin ng mga switik sa gobyerno, mga salot, mga pabigat sa lipunan. Lahat po ng mga putok sa buho, lahat ng mga malahayop sa pagnanakaw, lahat ng mga sindikato, kuratong baliling sa gobyerno, lahat po ng mga manguumit, magnanakaw, mambubudol, sinungaling, adik, pusher, kriminal, lahat na. Lahat ng mga politikong sinungaling, isama na natin dyan ang lahat ng mga followers netong mga zombie na mga followers ng administrasyon na walang silbi. Mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Estas sa gobyerno, atin na naman po silang kikilitiin at sisiguraduhin natin na mapapanaginipan nila ang lahat ng mga pag-uusapan natin dito mga bossing. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa Amerika, sa Canada, sa buong Latin America, North America, sa buong Europa, sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Middle East na nagpapakahirap para makapagpadala sa mga pamilya nila. Na ang kanilang mga pamilya puro pasarap lang naman sa buhay. Ang kanilang mga asawa puro sabong lang may natupag ng mga yan. At yung kanilang mga magulang na wala nang hindi na natapos ang problema. Lagi na lang may hinihinging pera. Mga kapitbahay na puro mga kababayan natin dito sa Pilipinas na puro utang sa Bombay. Tsaka puro chismis na ang ginagawa. Magandang araw sa inyo yung mga kababayan natin dito sa Southeast Asia,
sa buong kontinente ng Asia. Magandang araw sa inyo. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Oo, kayo ba ay masaya sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas sa ngayon? Oo, dahil sa nakikita natin, ako po, talagang padilim ng padilim, kumukulimlim. Oo, sabi ko nga nung nakikita ko itong mga nangyayari sa bayang Pilipinas, sabi ko, nako, eto na naman, mayroon na namang divine intervention dito. Ako naniniwala na mayroong divine intervention sa lahat ng mga nangyayari na ito. Kasi maraming mga krimen na kapag itinago mo, hindi yan kusang lumalabas. Meron dyan yung mga inilibing mo, tapos mababaw yung pagkalibing mo, putaragis siya, bumagyo. Oo, lumakas yung ulan, napatak-patakan yung lupa, tapos yung lupa nag-erode, ayan, lalabas yung bangkay dyan. Oo, yan yung mga tinatawag na kalikasan na ang nagpapatunay ng kademonyuhan mo. O, ganyan ang nangyayari ngayon sa pamahalaan natin. Oo, dahil kahit na anong tago nila, kahit na anong kasinungalingan nila, kahit na ano pang pagkukunwari nila, ay kusang china-challenge ng kalawakan o nag-a-align ang lahat ng mga bituin, nag-a-align ang lahat ng mga planeta para lang i-expose ang kaputang inahan ng mga nasa pamahalaan. Totoo. Oh, hindi ba? O katulad niyan. O hindi ba? Ito na lang sabi ko nga sa inyo, itong nangyayari diyan sa missing sabongeros na yan. Oo, nauna lang ng konti yung kay Bantag. Tapos biglang missing sabongeros na yan. O ano nangyari? Nagkaroon pa ng mga Senate inquiry diyan. Ano yan namatay yan Di ba nanahimik yan? O ano nangyari? Ibinabalik ngayon at sa pagbabalik nitong missing sabongeros na to, na-uncover sino-sino pa. Gaano kalala itong sitwasyon ng sugal sa bayang Pilipinas at sino-sino ang mga involved dito. O kasi kita mo naman, hindi ba? O, wala na yung PCO secretary. Matapos mabisto yung mga kabalbalan niya, noong siya'y unang naging PCO pa lang, kung magsalita, kala mo kalinis-linis, dalisay, mas dalisay pa kay Cardo Dalisay. O sa sobrang dalisay niya, mahihiya yung perlas sa kanya. O sa sobrang dalisay niya. O nabalita na involved siya or kilala niya yung whistleblower, walang hiya. Kita mo naman, biglang nawala, 'di ba? Pinalitan na ng bago. O, upaw din, yung pinalit upaw. Nagbalik yung istoryahe, nagbalik mga bossing yung balita patungkol sa missing sabongeros. Sinasabi natin nun, di ba? Oy, inuuna mo yung kay Tebes. Oo, inuuna mo yan. Ang dami-dami ito kinakailangan ng mga missing sabongeros ng atensyon. Hindi nyo inatupag. Ngayon, ibinalik nila. Bakit kaya nila ibinalik? Oo, pagkatapos nito, meron pang isang nagbabalik. Ang nagbabalik loob na kaso dyan sa Amerika, yung sinabi nga, binanggit ni VP Sara Duterte na meron daw dyan krimen. Kaya matindi rin ang intel ni VP Sara Duterte dahil meron daw krimen na involved itong ating unang ginang. Involved ha? Involved. Ibig sabihin, kasama, kasapakat, o nandiyan siya sa lugar na yan. O anong nangyari yung issue ng merong na dedo na kanyang isa sa kanyang mga chuwariwap. Oo, nung siya ay nagpunta dyan sa Amerika, o na sinasabi ni VP Sara, sangkot daw, ganito, ganyan, may police report and all. Malalim yung akusasyon na ni VP Sara na dininay todo-todo ng PCO at ng Malacanang. Naku po, nakakabingi ang katahimikan. Nakakabingi po ang katahimikan ngayon ng Malacanang. Putang ina, parang parang 10 oras ng gabi sa Malacanang kahit tanghaling tapat. Oo, wala kang makitang kumikilos. Lahat sila tikumambibig, lahat sila aligaga, hindi nila alam kung papaano nila kokontrolin, buburahin, kung paano nila tatakasan itong balitang ito na nagbabalik para huntingin sila. Sabi nga nila, yung mga nakaraan mo,
yung mga madilim na nakaraan mo bumabalik to haunt you. Ang nakakatawa nito, buwan lang ang nakalipas, yung nakaraan nila nabuhay na naging zombie. At hinahanap sila ngayon, putang ina ninyo. Oo, babalik ako at uusigin ko kayo. Diyos ko po, walang kakonsensya. Imagine ninyo Imagine ninyo. Magkakasama yan, magkakaibigan yan. Magkakaibigan, nag-impake, nag-text message pa mga yun. Oh, ano, naka-impake ka na? Oh, bukas ha, maga tayo ha. Oo ha, ganito ha. Oh, magdala ka ng ganyan ha, magdala ka ng ganito ha. Oh, malamig ngayon, may GC pang mga putragis na yan. Oh, tapos nakita-kita sa anong oras tayo sa airport, umaga tayo. Oo, kasi matagal tayo sa may immigration eh. Baka mamaya ma-offload pa tayo kaya kailangan 3 hours yung flight natin. Eh, kailangan mga 4 hours, 5 hours, nandun na tayo ha. O, naggaganong-ganong pa yung mga yan. Nagkita-kita yung mga yan. O, nasaan na si ganito? Nasaan na si ganyan? Ba't wala pa? O, hindi ba ganun yan sila? Hindi sila makakaalis ng kulang. Kailangan magkakasama sila dahil isang grupo nga sila. Nasaan na si ganito? Nasaan na si ganyan? Hay, nako, late na naman. Lagi na lang ganyan. Siguro, kung saan-saan pa pumunta ya, gaganunan pa. Tapos binunta ba tayo, hay, salamat. Kanina ka pa namin inaantay. Anong oras na? O, sige na, pasok na tayo. Magkakasabay silang gano'n. Magkakaibigan sila. Pagdating doon, sama-sama rin sila. O, anong oras ha? Kailangan ganitong oras, nandito na tayo ha? Sa ganitong lugar, kasi meron tayong event. O, gumising na maaga ha? Matulog. O, tapos ano ha? Anong susuot mo bukas? O, magpeperlas ka? O, ako isusuot ko yung ano ko, yung palawit kong ano, mga alahas. Oo, yung mga alahas ko isusuot ko dahil pangit na nga ako eh. Hindi pa ako magsusuot na maganda. Oo, so kahit man lang itsura ko, yung damit ko maganda, kahit yung mukha ko naman hindi, magsusuot pa rin ako ng ano. Nagkaganon yung mga yan. Ano sa ka na? Anong oras na? Naghihintay yung mga tao dito. May mga ganun pa yung mga yan. So magkakaibigan yan. Okay, so ito na, party-party. O matapos yung kanilang ano. Matapos yung kanilang party-party, sama-samahan, no? Matapos yung kanilang presentasyon, kasi Metro Manila Film Festival daw eh. Matapos yan, mga bossing, anong ginawa nila? After party, putang ina, tanggo-tanggong mga loka-loka, oh. Oo, siyempre, sayaw dito, sayaw dyan, oh. Sinasabi pa naman nila, may mga chismis pa naman daw, na itong mga ito, pag nakarinig daw ng tugtog, kahit na kulisap lang yung kumanta, putang ina, nagsasayaw-sayaw daw yung mga yan, para mga loka-loka. Oo, so yun yung nakakatawa mga bossing, nakakatawa dahil ito na nga ang nangyari. O di namatay, ano, nung namatay, o di syempre merong investigasyon. O hinahanap ngayon, o sino yung mga kasama? O di nandiyan yung mga kasama, ang problema. O yung isa, malakas masyado yung kapit. O so, sibat na kagad siya, uwi na ako kagad. Mantakin mo, anong araw sila dumating? Anong araw ba yung MMFF sa LA? Oh, anong araw kaya sila umalis papunta doon? No, sabihin na natin. Oh, dahil lang nga MMFF, hanapin natin kung 8. Oh, sige, 8. Nangyari. Oh, mantakin mo, Ajis nandito na. Oh, Ajis nandito na sa Pilipinas. Ang bilis. So parang nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Oo, mantakin mo na, iwan yung mga kasamahan niya doon. Mga kasamahan niya, mantakin mo entourage niya. O, saan ka makita siya ang leader ng ano nila, ng pangkat nila. Oo, ng mga pangkat ng party-party. Siya ang leader, kumbaga sa bibe. Siya yung una, tapos sinusundan siya ng mga lipores niya. Tapos, nung may nangyari masama, nauna na rin siya. Sumibat siya. O, so matotal, dumating siya rito sa Pilipinas. Tangina, parang wala nangyari mga bossing. Parang wala nangyari, hindi man yata nagluksa. Kutsaya, nagbibigay pa, nung nakaraan nga, nagbibigay pa ng ano eh. Nagbibigay pa ng advice dun sa mga gumraduate. Saan ka naman? Hindi ba, putragis, mantakin mo kung totoo na siya ay sangkot doon sa krimen, dyan, sa ano na yun. Sige, ano na natin to, pag magandang usapan na to eh. O, halimbawa, siya ay sangkot dyan, mantakin mo umuwi siya dito, wala man siya remorse. Umuwi siya rito, parang hindi man lang siya nalulungkot, di nag-aalala. Puta, may kasamaan siyang namatay dun sa overdose sa droga. Alam niya yun, hindi pwedeng hindi. Alam niya yun. So yun nga, dumating nga dito sa Pilipinas na parang wala lang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Atin lang dito ng Girl Scout. Atin ng Girl Scout, atin ng kung saan-saan. Tapos nung nakaraan lang, nagbigay pa ng mensahe sa mga kabataan. Kaya tawan-tawa ako na binabasa ko yung comment section nung siya nagbibigay ng mensahe doon sa mga kabataan na gumraduate.
Sabi, ano kaya ang ipinayo niya? Ang pinayo niya kaya yung para hindi ka ma-overdose. Hindi, ko lang hindi ako may sabi nun. Disclaimer lang. Hindi ako may sabi nun. Haka na naman ng Hindi ako nagsabi nun. Nakita ko lang sa post doon sa Facebook niya na siya ay nagbigay ng parang talumpati at nagpasinaya doon sa pagtatapos ng mga estudyante. Tapos pag binasa mo yung comment section, makikita mo na matatawa ka nakalagay doon sa mga comment section. Sige, turuan mo kung papaano bumatak. Ganun yung mga comment section. Sabi ko nga, hindi kaya nila na rin nakikita, nababasa kung gano'n na kaurat, kaburat, kabwisit sa kanila yung mga Pilipino para puntaan sila sa mga pages nila. Mantakin mo ganun kainis yung mga tao sa kanila. Ifa-follow sila, tapos ibabash sila sa bawat pagpapanggap nila na mabubuti sila, na matitino sila sa kanilang mga pages. Di ba? Putang ina, hindi ka ba naman matatawan yan? So ayun nga mga bossing. So kasi to, bukod dito sa nangyari dito, yung ni-report ng bilyonaryo, may nag-Viber daw diyan kay Rigoberto Tiglao. Nag-Viber kay Rigoberto Tiglao, tapos sinend daw sa kanya yung report na hindi redacted. Kasi nga, yung unang lumabas sa social media is redacted. Hindi nakalagay yung mga pangalan doon. But this time, nilagay yung sinensor. Hindi pala, tinanggal yung sensor at ipinakita na talaga yung mga pangalan na kinwestiyon ng kapulisan. At ito na nga, ipapakita natin. Ito naman, makikita nyo rin po ito sa post ni Rigoberto Tiglao. Sabi ko sa inyo, we are not here to expose, we are here to react sa mga ibinabalita nito, mga pinagkakatiwalaan nating tao sa social media. Ito si Rigoberto Tiglao ay isang kapitapitagan ito na nagsilbi na rin to sa pamahalaan at malupit na kolumnista ito at magaling ito. Marami ng expose ito, hindi dinidemanda ito. Dahil punong-puno ng itong tao na to, hindi to magbibigay ng isang bagay o mag-expose ng isang bagay na wala siyang ebidensya. Hindi siya katulad ng iba dyan na chismosa. Ito matino ito. Pag nagbigay ito ng suggestion o nagbigay ito ng issue, talagang pinapakita niya na meron siyang tawag din ebidensya, kaya hindi yan pinapatawag sa mga inquiry kasi mapapahamak sila dyan, matalino yan So meron siyang ipinost yun ngang sinasabi nga na pagka pwede ka daw mag-subscribe, bibilin mo yung report and then makikita mo na yung buong report. At ito nga yung report. Ito yung buong report. Ayan, nakikita nyo dyan yung report. Babasahin ko rito sa malaking sa malaking screen ko. Ayan. Ayan, nakalagay dyan. This letter is in response to your request. The request that was made electronically on March 11, 2025 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8 and under case number, nilagay yung case number dyan. The Beverly Hills Police Department has determined that the request in part seeks copies of public records. Public records daw to. Ito nga yung pag nag-request ka, bibili ka, mabibili mo ito sa kanila mismo, subscribe and purchase, something like that. Under the act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted or records of intelligence information or security procedures of the Office of the Attorney General and the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by any other state or local agency for correctional law enforcement or licensing purposes. Ang haba naman ito, English pa. Records sought in the request fall under the exemption and therefore will not be disclosed. Ayan na nga. So sabi dito, however, BHPD is providing the following information in accordance with the act.
Ayan, nilagay dito yung crime saan ano. So this is a death investigation. Nakalagay dito yung location, yung nakalagay dyan yung location, nakalagay kung kailan, ayan, umaga, 1:00 ng tanghali, nakalagay din yung pangalan ng biktima, yung pati yung edad niya. Tapos nakalagay dyan, summary of incidents on Sunday, March 8, 2025 at approximately 11:30, officers were dispatched to the Beverly Hills Hotel regarding a person not breathing. Nakalimutan huminga. Oh. Ayan, at nakalagay, yan ay pirmado mga bossing, pirmado yan ng isang ng isang Donna Corsi. Oo, number 826. Di ko alam kung yung number 826 yun yung badge number niya. Pero ito ay pinirmahan ni Donna Corsi na doon sa column ni or post sa Facebook ni Tiglao, pinakita niya pa yung pulis na ito. So ito ay totoong tao. Proof na totoo itong report na to. Ano pa ba yung laman niyan? Ito pa yung isang laman Ito pa yung isang laman. Ayan. Officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with the life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05. So 30 minutes nilang nire-revive. So nako, medyo pasensya na kayo. 30 minutes nilang nire-revive, pasensya na sa pamilya, pero wala na-disclose talaga ito. Ito yan subject, yan nga, paramedic, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Bakit? Bakit drug overdose? Dahil merong white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and on the floor. Wow, putsang yan. Sa sobrang dami nalalaglag pa sa lapag. Sa sobrang sabog ng mga ito, nalalaglag. Hindi si Tantongko, yung mga kasama. Imposible naman si Tantongko lang yung humihit-hit niyan according dito sa report na to. Siyempre, baka yung iba yung mga kasamahan din. Sigurado naman meron yan. Hindi may kasamahan yan. Hirap naman mag-party-party tapos titira ka mag-isa. Di mag-isa ka mag-t-trip. Di ba maganda pagka tumira ka niya, marami kayo para marami kayong mag-t-trip kasi yung trip niyan, bad trip. Ayan white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning. Companions of the victim saka nakalagay dyan. Iyan daw ay ito na mga pangalan dyan, pero hinighlight natin yun lang kilala natin, si Liza Araneta Marcos. Yan yata yung first lady natin. Ewan ko kung meron pang ibang Liza Araneta Marcos na pangalan, hindi ba? Pero ito pang isa, yung Alexa na yan, yung Alexa Miro, di umano, hindi konfirmado to. Di umano, karelasyon yata yan daw ng anak ni Liza Araneta Marcos. So magkakasama sila, inimbestigahan sila. Bakit sila iimbestigahan? Probably, isa sa mga ito, yung tumawag ng polis para i-report itong kasamahan nila. Ang tanong, ini-report ba nila agad? At saka dito, sinabi nga, companions of the victims were summoned. So, inimbestigahan, kinausap itong mga taong ito. Kasama po sa listahan itong first lady natin. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Kasama sa listahan yung first lady natin at nakakahiya ito kasi nga, pwede yan pagmulan ng, pwede tayong pagtawanan ng lahat ng mga bansa. Imaginein mo, yung lumalaban sa droga, yung pumatay ng mga drug lords, sabi nila, yung talaga namang nag-facilitate or nagbigay ng instructions patungkol sa bloody drug war. Na si Pangulong Duterte ando doon ngayon sa Hague, mga boss. Siya ngayon ay nasa Hague, matandang-matanda na, mahina na, at siya ngayon ay nandoon para i-await yung kanyang trial na wala naman siyang kakaso-kaso dito sa Pilipinas, pero pinatapon siya doon. Ngayon, alam na natin kung bakit siya pinatapon doon.
Oo, dahil dito sa nangyari na to, imagine, yung mga gumagamit, oo, yung mga humihit-hit, yung mga party ng party, malaya, nakakapag ng bansa pag ginagamit pag pera ng gobyerno. Habang magpa-party-party lang naman sila doon, saan ka makakita ng ano mo ang Manila Film Festival sa ibang bansa? Ginaganap na yung Manila Film Festival dito. Akala ko ba nagtitipid tayo? Bakit gumagastos pa tayo sa ibang bansa para lang sa Manila Film Festival na yan? Hindi ba? O pera ng gobyerno, sayang na naman dyan. O kanino bang project yan? So ayun na nga, dyan mismo sa hotel na yan ginanap yung film festival, awarding siguro. Putang ina, ina-awardan nyo na nga sa Pilipinas yung mga ina-awardan nyo pa dyan. Anong ginawa nyo dyan? O so, dyan yan ginanap, tapos may after party, syempre inuman-inuman siguro. Hindi pa sila nakontento doon sa ano, baka magsasara na yung function room. O ituloy natin sa taas. O ayun na nga po, nagsiakyatan yan sa kwarto, tapos doon itinuloy-tuloy, baka pinapatugtog pa yung kanta ni R. Kelly na after party. I don't do this, but wag ganun pa yung mga yan. Oo. Baka habang nagsasayaw-sayaw yung mga yan. So ayun na nga, gumagamit. Ayan, si Pangulong Duterte nandoon sa abroad, sa Dahig, nakakulong, samantalang etong mga di umano na mga adik. Oo, nasa gobyerno ngayon. Saan ka naman? Ito ang nakakahiya. Liza Araneta Marcos, asawa ng presidente sa Pilipinas, na ngayon ay nagkakaroon ng bloodless na drug war. Sabi nga ni Coach Oli kanina, bloodless yan. Kasi nga, hindi na dinudugo. Oo, natutulog na lang tapos wala na. Kinukuha na ng kamatayan habang natutulog sa sobrang kalanguan. Oo, ganun ang mga nangyayari ngayon sa pamahalaan natin, sa bayan natin, na nakakadiri. Bakit nakakadiri? I checked on ABS-CBN, chinek ko ang TV5, chinek ko ang GMA Kapuso, chinek ko ang UNTV, chinek ko lahat ng mga bilyonaryo lang ang merong balita patungkol dito. Meron yung TV5 na balita na hinahamon na naman neto ni Harry Roque si Amy Marcos, pero wala silang balita patungkol dito sa issue na to. Bakit? Bakit doon sa mga missing sa Bungeros meron kayong mayat-mayang balita, isang topic lang, magkakaibang balita pa, pero dito sa napaka-importanting bagay na ito, bakit tikom ang bibig natin? Even the Malacanang press corps, even si Claire Castro na napakayabang, tatanga-tanga naman, hanggang ngayon, wala. Nag-abang tayo maghapon. Inantay natin kung magpa-preskon ba itong fake news peddler na ito na taga Malacanang na si Claire Castro. Kasi sinabi niya noon na fake news daw Fake news yan. Sabi niya kay Inday Sara, di ba? Siya pa lang nagpapakalat ng fake news na ito. Gumaganon pa siya. Ayan na, totoo pala. According mismo sa Beverly Hills Police, may nangyari talagang ganito. At nakalagay pa mismo sa kanilang website, etong pangalan na ito. Hindi kayo nahihiya? Hindi kayo nahihiya na ang First Lady natin, ang unang ginang, ito lang ang kauna-unahang unang ginang na na-involve sa ganitong klaseng iskandalo. Oo, mapapabuka talaga dahil nakakahiya ito para sa ating lahat, mga bossing. Bilang mga Pilipino, pinaganda ni Pangulong Duterte ang ating reputasyon sa ibang bansa. Tapos ngayon, ganit man takin mo, third world country, naghihirap na bansa, walang makain yung mga kababayan natin. Konti na nga lang, baka lagpasan pa tayo ng Africa sa sobrang hirap ngayon sa Pilipinas. Tapos party-party, gastos lang ng gastos yung mga nasa gobyerno. Ang masaklap nito, sumisinghot pa. Kaya nga ang tanong, saan galing yung kalakal? Galing ba yan sa Pilipinas? Kasi sabi nila, kapag ka-diplomat ka o kapag ka ikaw ay entourage ng isang halimbawa katulad nito, gobyerno, yun daw mga gamit ninyo, hindi daw yan dumadaan doon sa tamang, the usual sa atin. Dadaan sa x-ray, dadaan ka sa immigration, iba daw ang daanan ng mga yan. Yung mga gamit daw ng mga dini-deliver na lang sa kanila, ano kaya yan? Dala-dala nila? Doon na nila binili yan. Kung doon na nila binili yan, pucha, sinong source nila doon?
Ang tindi nyo. Oo, kung dyan meron kayong source, lalo na kaya dito sa Pilipinas. Sino kaya ang source ninyo dyan sa ibang bansa? Oo, so ngayon mga bossing, nakakabingi ang katahimikan. Nakakabingi ang katahimikan nitong ating nitong ang gobyerno ngayon, lalo na yung PCO. Oy, Franz Castro, hindi pala si Franz Castro 'yan. Oo, Claire Castro. Nasa na yung yabang mo? Ano na 'yan? So ano na ito? Paano 'yan? Mismong galing sa naka-publish for public consumption nyo. O nandiyan dyan yung pangalan ng unang ginang. Pwede bang matanong siya tungkol diyan? Ano kayang sagot niya? Na hindi totoo yung balita na yan ng mga Amerikano. Ang isang nakakalungkot kasi dito, parang sanay na sila sa ganitong kalakaran. Bakit? Tingnan mo. Nung namatay, yung mga kasamahan niya na hold siya, nakauwi, pag-uwi, nagtrabaho lang siya na normal. Nagtrabaho lang siya na normal, parang walang nangyari. Bantakin mo, kasamahan mo, kasama mo sa biyahe, namatay dahil sa pagsusuyop. Tapos pag uwi mo, business as usual ka, parang walang nangyari. Alam mo yung para kang kriminal na pumatay ka ng marami, tas lumabas ka lang, yung kamay mo pinunas mo lang dyan, naghugas ka lang na ganyan. Tapos pumunta ka sa trabaho mo, nagtrabaho ka lang na normal, parang hindi ka bothered. So ganun kasama ang ugali ng mga yan. Tayo medyo kakabahan ka pa di ba? Magsisimba ka, magdadasal ka, hihingi ka ng kapatawaran sa kasalanang nagawa mo. Oo, kasi let's say for example, hindi ka nga involved doon or hindi nga siya involved doon. The fact na tao niya ito, the fact niya kasama niya ito, responsibilidad niya ito, mantakin mo iniwan niya sa ere na parang walang nangyari, bahala kayo sa buhay niyo yan, ganun. O bakit kaya ganun ang ugali nitong taong ito? Naku po, kung wala yan pakialam sa kasamahan niya to namatay, wala siyang pakialam, lalo na kaya kayong mga Pilipino. Ano kayang pakialam nila sa inyo kung kayo mamatay lahat ngayong araw na to? Baka bukas, baka makatulog pa ng mahimbing yung mag-asawa na yan. Oo, so eto ngayon yung sinabi ng PCO. Patungkol dito kasi si Castro medyo napipi, hindi nakapagsalita, baka nag-call in sick, baka nag-sick leave ngayon. Yung loka-loka, kasi alam niya itatanong to sa kanya, wala naman siyang may sasagot dahil siya yung kauna-unang fake news spreader. Baka bukas ready nang sumagot to ng kabalbalan, alam niyo naman diyan, baliktad ang utak niyan. Pag may nangyayaring masama sa kanya, maganda yan. So baka bukas mayroon na siyang paliwanag tungkol diyan, pero ngayon walay pa. Hindi pa. Pero ito ang sabi ng kanyang bagong boss. Kawawa naman to kasi kakapalit lang nito kay J. Ruiz. Putsang may matinding iskandalo na kagad na kailangan niyang sagutin. No? Kaya nga sabi ko, mismong mundo, mismong langit ang nagaano sa kanila, sumusubok sa kanila. Oo, binabalik ng langit lahat ng mga kabulastugan nila as early as now para maintindihan ng taong bayan siguro as early as now na anything, anyone, anybody connected dito sa mga buwisit na ito, dapat hindi na natin pabalikin sa gobyerno. Anything, anyone, i-endorse nito kahit sino. Halimbawa, ito in-endorse nitong ni BBM, ito si Baste. Huwag niyong iboto si Baste. In-endorse yan si Pulong, huwag niyong iboto si Pulong. Lahat ng i-endorso nitong mga switik na ito, baka ngayon pa lang kaya ginagawa ng Panginoon to, ipinakikita sa atin kung gaano kasatanas ang mga ito, para pagdating ng botohan sa susunod na eleksyon, sobrang laki ng lamang na hindi natin iboboto lahat ng mga i-endorso nitong mga buwisit at mga salot na ito. So ito ang sabi ng PCO. Pasok. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Ako, medyo si Eden talaga pag nagtanong. Ikaw, Eden, kaya ka pinatatanggal Yang bibig mo, dapat tahiin yan masyado ka So tinanong siya tungkol kay Tantoco. Ulitin natin, tingnan nyo reaction. Tantocos death. Yes po. Tantocos death? Parang baliwala lang sa kanila, hindi ba? Tantocos death? Hindi ba? Parang baliwala lang. Ano ang tanong ni Ate Claire? Po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Di ba? Pag-i-involve kay First Lady
sa Tantocos death. Pag-i-involve kay First Lady. Ang pinag-uusapan dito si First Lady. Si First Lady po Oo, pero kasi yung namatay is a private person. Ata. Pero yung asawa niya hindi naman private person dahil nagtatrabaho sa gobyerno. May empleyado nila, baka kasama lang to, baka sumabit lang. Pero ang tinatanong dito ni Eden is yung First Lady. Ano po ang masasabi ninyo sa pagko-connect kay First Lady dito sa pagkamatay ni Tantoco? Yun ang tanong. Tingnan nyo kung anong sagot. Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death. Tantocos death. Yes po. That's a private matter. Wala nang buhok, wala pang utak eh. Hindi naman tinatanong yung buhay, life story ni Tantoco. Hindi naman yun ang tinatanong. Ang tinatanong is yung connection ni First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Si First Lady po ay hindi po yan private person katulad ni Tantoco. So yung buhay ni Tantoco, okay, private yan. Pero ang buhay ni Lisa Marcos simula nung 2022, hindi na po pribado yan. Oo, hindi na po pribado yan. Dahil ang First Lady, meron pong ganap yan kahit papaano sa ating lipunan. At tinatanong nga, ano masasabi mo sa pagkukonekta kay First Lady? You cannot even deny it. Anong klase kang spokesperson? Ang dapat mong ginawa dyan is to deny it. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoo yung mga ganyang balita. O kasi the report, yung mga kumakalat na report na yan is yet to be verified. Hindi pa naman namin nakikita yan. So wala pa kaming sagot dyan. Pero hindi sa ngayon wala para sa amin. Panibagong lang nila yan, ginagamit lang nila para sirain ang mga Marcos, ang babait ng mga yan. Alam nyo naman na gustong pabagsakin ng mga Marcos, hindi ba? Kaya sinisiraan ng mga Marcos. So another part na naman ito ng paninira sa kanila, kaya idinidikit siya dito. Well, mind you, nakausap ko na po ang First Lady. Hindi po siya sangkot dito at wala po siyang wala pong report, wala pong demanda sa Amerika man o dito na nagsasangkot sa kanya sa pagkamatay ng tao na yan. So, pinabubulaan ko po. Ganun lang naman kasimple, di ba? Di ba? Sabi ko kasi, kung ako magiging spokesperson, mas magaling pa ako dyan eh. Ganun lang ang sagot. Pero ito ang sagot niya, Tantoco, it's a private matter. I cannot comment on that. I cannot comment on that. So, ibig sabihin, hindi nila dinideny. They are not even denying it. They are not even saying anything na makakapag-alis sa isip ng mga tao ng agam-agam. Basta, dead silent sila patungkol dito. Pag ito tinanong, no comment, wala ka munang press con ngayon, Repolyo girl. Oo, yung babaeng pinaglihis sa Korean lettuce na si Castro, wag ka muna kasi wala ka pa namang utak. O wag ka muna magsalita. Less talk, less mistake. Ganon yung ginagamit nila ngayon. Well, mind you, meron pa kayong 3 taon sa posisyon. At yung 3 taon na yan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na matagal po yan. Hanggat hindi po sinasagot ito ni Madam First Lady, mag-a-assume ang mga tao na talagang sangkot siya dito, di ba? Di ba ganyan na sinasabi ninyo kay Inday Sara? O bakit hindi niya masagot yung mga impeachment? Hindi niya masagot kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan? O bakit ito hindi masagot ng First Lady? Bakit ito hindi masagot ng presidente? Pag tinanong niyo sa presidente to, ano naman sasabihin ng presidente? I will not even dignify. I will not answer your question. Tinanong niyo nga siya kung bumabatak siya, anong sagot niya? I will not answer that. I will not even dignify those questions with my answer, blah blah blah. Baka ganyan din ang gawin nila. Kasi nasanay sila na dinidedman na lang nila tapos nakakalimutan ninyo. Tatanga-tanga pa naman kayo, madali kayo makalimot kasi pag may bagong issue, chismis, putya yan, buhay na buhay yung mga dugo nyo. Yung mga nangyayari, nakakalimutan nyo. Sa dami na nangyari kay Bongbong Marcos, ngayon wala na nga yung maalala tungkol sa mga pinagagawa nila. Pero itong issue na to, ito yung bagay na talagang sa tingin ko, makakapagpabagsak na talaga sa kanila.
ito na yung issue na talagang masasabi natin na turning point na talaga. Ito na yung issue na talagang even I think the military people and the police uniformed personnel feeling ko should a request for yung kanilang commander in chief to undergo yung hair follicle test. Kailangan na to, accountability na ito. Kailangan na nating i-require sa kanila ang pagpapadrug testing ng mga ito. Kasi sila ang humahawak ng bayan natin. Sila ang humahawak ng manibela. Sila ang humahawak ng pera kung saan dadalhin. Diyos ko po, kaya naman pala laki-laki ng inuutang. Kaya naman pala laki ng inuutang, wala namang proyekto. Kaya naman pala puro concert. Baka naman pagka-concert, tapos pagkatapos ng concert, may after party pa. Diyos ko po, ganito nangyayari. So hindi daw po ito matter na sasagutin ng spokesperson ng Malacanang dahil pribado daw ito. Paano naging pribado? Naghiwalay na ba si Bongbong at saka yung niya? Naghiwalay na ba si Bongbong at saka ito si Lisa? Bakit sinasabi yung pribado? Hindi naman pribado si Lisa eh. Si Lisa bagamat asawa lang siya, meron siyang ginagampanan sa bayan at siya ay first lady. Dahil asawa siya ng presidente, dapat sagutin niya lahat ng mga katanungan ng mamamayang Pilipino. Saan ba nila dinala ang pera at pangalawa, saan ba sila kumukuha? Saan ba sila kumuha? Yan ba ay dinala nila doon? Yung hinit-hit nila o yan ba ay galing na mismo doon? O yan yung mga kailangan. Siya ba ay sangkot? Siya ba ay kasama doon? Humit-hit din ba siya? Oo, hindi ba? Alam niya ba na namatay? Bakit siya umuwi na parang hindi man lang siya nagpaliwanag sa taong bayan? May masamang nangyari sa aking trip. Di ba sinasabi ni Claire Castro na kapag official business, dapat nagre-report? Oh, bakit hindi ni-report ito na may kasamahan pala silang namatay doon, Claire Castro? Hindi naman ito personal na biyahe. Ito naman ay business trip dahil Manila Film Festival eh. 'Di ba? Oh, diyan ngayon magkakaalaman. At yan nga yung sinasabi natin, etong si Madam Claire. Si Madam Claire po ay sa kasamaang palad mukhang napipina. Tahimik na tahimik po ngayon si Madam Claire, mga bossing. Hindi siya matagpuan. Dati ang lakas ng loob nitong mag-presscon kahit wala naman siyang pinay-presscon. Araw-araw nagpe-presscon, wala namang proyekto ni Bongbong Marcos na ipinakikita sa tao. Puro lang naman banat kay Duterte. Ngayon wala. At nagsalita nga lang yung kanyang kalbong amo na mukhang hindi rin alam kung anong isasagot kasi kahit denial, walang ginawa. Kapag ka hindi mo dinenay, hindi mo kinonfirm, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, medyo delicate ang lagay nila dito. So ngayon, yung kapatid, si Amy Marcos ay nagre-request po ng investigasyon. Sabi niya nga dito, in recent days, reports have circulated online in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025 in LA was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage. Some reports, a part of the entourage of the First Lady Lisa Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Fest. Manila International Film Festival pala. Manila Film Fest. MMF lang sinasabi ko, yung pala hindi pala MMFF to, MIFF. Ayan. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death. Paano wala siyang alam? Kasama siya sa inimbestigahan. So, ibig sabihin, alam niya. Kung alam niya, bakit umuwi siya sa Pilipinas? Parang walang nangyari. Kaya nga sabi ko, ba't kaya pumapayag yung pamilya nitong Tantoco? Ganyan ba kayo katakot sa mga Marcos? Kayong pumayag, dapat imbestigahan kung ano nangyari dyan sa anak ninyo. Unless, baka meron din silang alam or ewan ko. Ayoko na mag-assume. Baka mamaya makasuhan pa ako. So ako, nagre-react lang po ako dito sa balita. Binabasa ko lang to and then nilalabas ko ng salubin ko. Nagtatanong lang ako, ano ba to? Parang may irregularities dito. Ayan, given the gravity of this allegation and the matters undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances
or on the circumstances of Mr. Tantocos' death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady of the Philippines government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts. Oh, nasan ba siya niyan? Nagpa-party rin ba siya niyan? Kasi merong mga video nagsasayaw-sayaw sila pagkatapos nung piging, hindi ba? O so kasama ba siya doon sa after party, gano'n? Kasi may party tas may after party pa. Kasama ba siya doon? Yun yung tinatanong niya. At the relevant time, as may be reflected in official records such as medical examiner's report to dispel further speculation. So, humihingi na ang kapatid ng ate, si Super Ate na hindi nila pinapansin, humihingi na ngayon ng paliwanag sa Malacanang patungkol dito sa involvement. Involved ba sila o hindi? It's easy to say hindi. Sabi ko nga sa'yo, if I were the PCO secretary, ayun ang gagawin ko eh. I will deny it kasi kapag di mo dineny, edi ibig sabihin totoo, hindi mo dininay eh. Hindi ba? O, at least man lang ipinaglalaban mo kahit kasinungalingan katulad ni Risa Ontiveros. Huling-huli na sa akto, dinideny pa. Ganyan kagaling. Dapat nag-seminar kayo kay Risa. Oo, so dito hindi umiimik, wala man lang kilos, wala man lang balita. So dito mo palang makikita the fact na hindi binalita to ng malalaking mainstream, tapos di umano may kasama din daw dyan na executive ng GMA7 daw. Meron daw post ng GMA7 tapos tinanggal after. Oh, so ano to? Meron ng whitewash na nangyayari. Oh, bakit ginagawa ninyo to kung wala kayong kasalanan? Hindi ba? Kung wala kayong kasalanan, it's easy to say, no, hindi ko alam. Hindi ko rin alam na addict yan. Hindi ko rin alam na gumagamit yan. Baka first time lang sumubok, hindi kinaya ng katawan kasi may sakit sa puso. Oh, kasi sabi ko nga, imposible rin eh. There's also a possibility to, hindi ko sinasabing totoo, there's also a possibility na ngayon lang gumamit to kasi at 44, malakas pa katawan mo niyan kahit na medyo may sakit ka sa puso, medyo kakayanin mo pa yan, no? 'Di ba? Ako nga high blood eh. Oo, nasa ganyang mga edad na rin ako, nagme-maintenance nga ako eh. Kahit na minsan mataas ang BP ko, kinakaya ng katawan ko. Oo, pero ito, kasi kung prolonged use na ito, kung lagi ka nang gumagamit nito, medyo nasasanay na yung katawan mo eh. Pero para ikamatay mo, ito, ibig sabihin na sobrahan ka kasi bakit ka nasobrahan? Kung matagal ka nang gumagamit nito, alam mo na yung dosage mo, di ba? Hindi ka sosobra doon sa kaya mong singutin. Pero namatay siya eh. So, pwedeng may foul play dito, pwedeng hindi naman talaga siya gumaganyan, pwedeng nilasing siya, tapos, sige, try mo. O hindi niya nararamdaman yung tama, payabang na din, tapos dinagdagan, ayun na. Naghalo-halo na yung medical by Jessic at saka yung San Miglite. Naghalo-halo na, ayun, nagkaroon na ng komplikasyon, no? Di ba? So, kailangan, kung ako, kapatid ko yan, hindi ako papayag. Kailangan lumabas yung totoo, ano ang nangyari sa kapatid ko. Kailangan ko marinig yung mga kwento ninyo. Ano bang ginagawa nyo? Nangisay ba siya na lang bigla? Wala siya, mag-isa lang siya, nasa banyo. Ano ba nangyari? O hindi ba? So kung ako, kailangan kong kailangan kong malaman nyo. Well, hindi naman ako kamag-anak. Hindi naman siguro sila ganito kaitim. Pero ito, magandang development to. This is a good development actually na hinihingi ni Amy Marcos. Pero yun na nga, considering na siya ang may hawak currently ng foreign relations, foreign affairs, whatever. O hindi ba? Nangyari to sa abroad, di paimbestigahan mo kung talagang ikaw ay gusto mong humingi ng accountability. Ano mo na to, nakakahiya tayo, nakakahiya tayo sa ibang bansa dahil sa nangyari na to. Hindi lang ito dito hindi lang grabe daw ito sa Amerika, kahit daw yung hindi mahilig sa politika, alam daw itong issue na ito. So, nakakahiya ang bayang Pilipinas. So, dapat magpa-imbestiga ka, Amy, para malaman natin ano ba talaga ang nangyari, ano ba yung protocol, bakit ba kasama tong mga to, sino ba tong mga to. O hindi ba, dapat malaman natin saan galing yung white powdery substance na yun. Dapat ganun eh. Nasa na ba itong mga taon na to? Nakauwi na ba dito? Nakahold pa din sila doon? Nakakulong ba sila? Yung mga ibang pangalan dito, nakakulong ba sila? Hinold ba sila? Or sila ba ay minomonitor lang? Hindi lang sila makauwi ng Pilipinas dahil naka-open pa yung kaso doon? May ganun ba?
O hindi ba, ang tanong pa is, ito, jowa nung anak mo to, ba't kasama mo? Anong ano niyan? Anong trabaho niyan sa gobyerno? Ano ba yan? Yung mga entourage mo, konektado ba yan sa opisina mo? Konektado ba yan sa opisina ng film industry? Nagbayad ba ang gobyerno ng pamasahe sa kanila? Alam mo yung mga ganung bagay, dapat malaman natin yan kasi kung pera ng taong bayan yung ginamit yan, it's just right na hanapin din natin yan. Hinahanap nyo nga yung pera ni Inday. Di ba? Yung pera na ginastos ni Inday sa kabutihan, ito pa kayang perang ginastos sa kabulastugan. So good job ka dyan, Aimee, pero mas mabibilib ako sa'yo kung iano mo yan. Mas mabibilib ako sa'yo kung ikaw ay paiimbestigahan mo yan at magpapatawag ka ng caucus sa Senado para talagang mabuksan, malaman ng Pilipino kung ano ba talaga ang naganap dito. So ito yung report ng bilyonaryo tungkol dyan sa request ni Aimee Marcos. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Aimee Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Napakalakas ng loob ng agenda ng bilyonaryo na nailabas at pangalanan. Pati yung di umanong kasama dito, na si First Lady. O hindi ba? Napakalupit nitong bilyonaryo. Bakit kaya kumakana? Kasi ang alam ko sila ABS-CBN din to eh. So ano yan, kampi nyo yung Katol Network pero yung bagong network nila, yung bagong news platform nila, kaaway nyo, ganun. Kasi pinangalanan talaga sila eh. So medyo sabi ko somehow natapangan ako sa bilyonaryo kasi sila lang talaga ang naglalabas nitong balitang ito, yung mga malalaking media network nga. Walay. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustan's executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. So ayon sa sinasagawang investigasyon, ayan pa sila nagpa-party Humihingi Wala ng na. full report sa mamaya papakita natin nagpa-party sila. So ayon iyon sa investigasyon pa lang. Wala pa namang final na findings. Wala pang final na findings pero ayon sa initial na investigation, ang pagkamatay, drug overdose, tapos may mga nakita silang paraphernalia na kinonfirma nila na cocaine. Di ba? Hindi kayo nahihiya niyan, mahiya kayo, huy. Mahiya kayo, yung mga nagtatanggol sa pamilyang ito, mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Hindi kayo para kayong mga zombie talagang kahit may mga nangyayaring may nangyayaring masama na hindi pa rin kayo natitigil eto mga bossing, hinahamon na naman ni Harry Roque etong si Aimee Marcos. Pakinggan natin yung kanyang hamon. Ano ba yan? Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, para pa lang si Claire Castro yan. Hanggat hindi niya nakikita, hindi siya maniniwala. So dito mo makikita si Aimee, parang binubudol din tayo. Just say it up front, Aimee. Serve your country well. Sabihin mo na kagad, yung kapatid ko ganito, ganyan, na-rehab nga yan, ganito, ganyan. Okay lang naman kung sabihin mo na yung kapatid ko dati gumagamit kaysa yung ngayon. So, tsaka mas importante na malaman natin kung ito ba ay gumagamit ngayon. Because of all people, kayo yung nakakaalam na walang bawal nga mag-drive yung lasing. Diba? Pag lasing ka, DUI, driving under the influence, bawal yan. Huli yan sa Amerika nga, napakalaki ng yan. Alam ba pag na DUI ka daw sa Amerika, $30,000 lang naman ang babayaran mo. Pucha yan, maghihirap ka, milyon-milyon na yan. Ganong katindi, yung nagdadrive lang yun lalo pa kaya ito, buong Pilipinas ang inaano nito. Buong Pilipinas ang pinatatakbo nito tapos mga bangag.
Diba dapat lalo tayong mas maghigpit sa kanila? Madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya ay nasa Oxford ang tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan diyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw'y maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo, Manang. Grabe naman. Naging ano ka naman, naging spokesperson ka ng DDS. Kahit naman gawin niya yan, di na mabubura sa isip namin yung pagtataksil sa bayan ng pamilya na yan. Grabe naman to si Harry Roque. Hindi ako informed na hindi ako informed, Harry Roque, ikaw na pala ang spokesperson ng lahat ng mga DDS, Diyos ko po. Oo, hindi naman yata yan ang gusto namin gawin na makalimutan na lang lahat. Absuelto, hindi pwede yun. Wala na absuelto dyan. Oo, wala naman nanalo dyan kahit umamin yan. So ito yung isa pang balita. Sabi nga dito, ang Malacanang, tikom pa rin sa issue ng pagkamatay. Yun na nga, tikom na tikom. Si Claire Castro ngayon, baka hindi na makatulog. Baka kung pwede, sabi niya sana tanggalin na ako. Hindi niya alam paano niya iti-twist ito. Although alam natin na napakasinungaling talaga niyan, pero napakahirap i-twist nito. May report galing sa Amerika. O kaya, demanda nila si Bobby Tiglao. Siya naglabas nito Nire-reactionan lang natin Baka naman mamaya, mga vlogger na naman ng ano nyo Mga vlogger na naman ang i-demanda nyo. Mas maganda, magpaliwanag kayo, sabihin nyo, fake news yan para tapos ang usapan. Fake news po yan, hindi totoo yan. Walang ganyan nangyari. Yung tao na yan ay binangungot lang. Pinupulita ka lang kami, kaya pinalalabas nila droga yan, pero hindi talaga droga yan. Natapilok lang yan, something like that, hindi ba? Wala wala silang, as in, dead silent sila dito sa nangyari na to. So mag-assume talaga ang mga tao na teka, something fishy. So ito, tikom pa rin ng Malacanang according to Bilyonaryo. Nananatiling open ang case status ng pagkamatay ni Rustan's Commercial Corporation heir, Paulo Tantoco, na ayon sa Los Angeles Coroner's Office ay dahil sa cocaine overdose. Kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa ginanap na Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Being a part of the entourage, ano ang papel niya doon? Kasi ang alam natin, yung asawa niya, empleyado. Siya, ano ba siya? Anong papel niya doon? Bakit siya naging part ng entourage? Siya ba nagbayad ng pamasahe niya? Gobyerno ba nagbayad ng pamasahe niya? Yung accommodation nila? Is it the government who's paying or sila? Hindi ba? Yun yung mga kailangan natin malaman Noong Marso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Pumanaw si Paulo Tantoco noong March 8 sa Beverly Hilton Hotel kung saan ginanap ang Manila International Film Festival. Isang business science sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang video clip na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita si FL na sumasayaw sa after party ng MIFF. Puta, sayaw ng... Parang luka-luka, tanda-tanda na Kaya na gabi na matulog ka na tapos na yung TV Patrol. Gising ka pa, sayaw kayo pa ng sayaw, di ka pa pagod. Sa ganyang kaedad, ano na yan, senior citizen na yan, 60 plus. Kaya saan kumukuha ng energy yan? Yung nanay ko nga mas matanda pa yata yan Yung nanay ko, sakit na ng balakang naglinis kami ng bahay nung weekend, hindi na makalakad pagkatapos Ito pa sayaw-sayaw pa maghapon yung event. Walang hiya na yan. Gabi ng March 8. Wala pang pahayag sa ngayon ng Malacanang. Kaimbot ng kaimbot, no? Tungkol dito at hindi pa rin kumpirmado kung sino-sino ang Puta, mulat na mulat Tinan niyo yung mata. Ayan Tinan ninyo. Ayan Utsa, ang laki ang laki nung ang laki nung mata ni Madam
Loko-loko talaga kayo. Baka naman nagpapakasaya lang talaga siya dyan. Kayo naman. Masama ba naman mag-party-party kung successful yung kanilang event? Bitter kayo masyado. Ayan talaga naman Palum-palo. Kung sino-sino ang dumalo sa LA. Pero sa isa namang video posted on the First Lady's social media page, makikita si Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, MMDA Chairman Romando Artes. Katulad yan, yung mga binanggit na mga pangalan, hindi naman siguro, baka lagi ko hindi naman sila kasama dyan sa after party. Hindi yan mga kasama dyan. Pero kasi kung kasama sila sa after party, inimbestigahan din sana sila. Pero palagay ko hindi kasama yung sa after party. Si Jinggoy kasi, may alam ako pag ginagawa pag pupunta sa Amerika. May alam mo kung ginagawa niya pag nagpupunta sa Amerika. Pero ayaw ko na lang sabihin. So malamang hindi siya kasama niyan. Palagay ko nag-drive yan siguro mga 5 oras. Papunta dun sa favorite na hangout niya. Diyan sa Amerika. So hindi sila imbestigahan yan si MMDA, si Tourism kasi baka hindi sila kasama dun sa after party. Pero di natin alam Maganda nga since na banggit tong mga pangalan na to. Matanong si Senator, may alam ka ba dun? Na alam mo ba yung nangyari ron? Siyempre magkakasama kayo sa Amerika o kababayan natin yung namatay. Alam nyo ba? Kasi kung alam nyo, ba't hindi nyo rin inireport? Ikaw, Senator Jinggoy, alam mo ba yung nangyari dun yung kasama ni First Lady namatay? Hindi ba kayo magkakasama before? Hindi ba? Ito rin, yung dalawa na yan. Tanungin din natin. Alam ba nila o hindi? Kasi imposible yan na hindi nila alam. Kasama nila Pilipino yan Imposible hindi mo alam. Malamang sa malamang, alam nila yan. Kasi nagkaroon ng investigasyon Pumunta pulis Na-deads hindi lang naman normal na tao yan. Hindi naman yan Esquire lang. Hindi naman yan taga PA lang o taga-dala lang ng bag. Hindi naman. Malaking tao yan. Anak ng bilyonaryo yan. Yan ang tagapagmana ng kayamanan ng mga may-ari ng Rustans. Hindi ba? So, ang tanong, alam nyo ba na namatay ito? O may namatay dyan na kasamahan nyo na dahil sa droga? Kung alam nyo tapos hindi kayo umimik, may kasalanan din kayo sa mga kababayan nyo rito sa Pilipinas. Kasi kayo dapat mga taga-gobyerno kayo, dapat tapat kayo sa mga Pilipino, tapat kayo sa mga pinagsisilbihan ninyo. Pero bakit pinagtatakpan nyo ito? Pinagtatakpan? Paano mo naman sasabihin pinagtatakpan, Boss Dada? Hindi pa pagtatakip yan kung alam nyo tapos hindi nyo sinasabi sa tao? Official business yan. Bakit hindi nyo masabi sa tao? So, ibig sabihin, totoo. Madali lang naman yun Halimbawa, katulad nun, si Rico yan, nung namatay sa Bangungot. Di ba? Lahat ng mga kasamahan niya, inimbestigahan din. Wala na binangungot Ano magagawa namin? Di ba? At least, alam natin na tapat kayo. Halimbawa, itong dalawan to, namatay. Namatay nga, hindi namin alam kung bakit. Di ba? At least man lang, malaman natin kung alam ba nila o hindi. At kung hindi nila alam, putsang hina nyo naman. Asan ba kayo niyan? Sigurado naman ako, nasa isang hotel lang kayo. Gobyerno nagbabayad, sigurado ako ng mga hotel ninyo. Tsaka ng mga pinamasahe nyo dyan Alam nga naman kayo sumagot niyan, hindi ba? So paano hindi nyo nalaman ito kung naka-check-in kayo sa isang hotel? Diyan pa mismo sa hotel kung saan ginanap yung ninyo, paano hindi nyo malaman? At Tourism Secretary Cristina Frasco, nauna nang itinanggi at tinawag pang fake news ng palasyo ang alegasyon ni VP Sara na cover-up lang sa pagkamatay ni Tantoco ang pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ruled as accidental ang pagkamatay ni Tantoco. Maaari rin daw factor ang posibleng komplikasyon nito sa puso bukod sa cocaine overdose na lumabas sa toxicology report. Sa isang ambush interview ngayong hapon, no comment si Presidential Communications Secretary Dave Gomez dahil pribadong usapan daw ang pagkamatay ni Tantoco. Based on facts, limitado pa rin ang impormasyon sa kaso ng Rustans Air, pero nananatiling bukas ang investigasyon dito. Para sa agenda... Diba? Palakpakan. So, tikom na tikom ang bibig. Napakadaldal kapag mga Duterte ang pag-uusapan, pero kapag sila ang nasa iskandalo, tahimik.
Nasaan ngayon itong mga kongresista natin? Nasaan itong mga drug and human rights advocate natin? Oo, papahayag ba kayo mga aktivista, makakaliwa na tayo ay being ruled by people who are under the influence? Malalaman natin kung sila ay under the influence or not hanggat hindi sila nagpapa-hair follicle drug test. So it's about time. Sa mga aktivista, sa mga makakaliwa, sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga uniformado, sa mga pulis, sundalo, mamamayang Pilipino, it's about time that we demand the hair follicle drug test dito sa mga involved dito at sa syempre sa pamilya na din ng namumuno sa bayang Pilipinas. Huwag tayong papayag na they will get away with this. Oo, kasi kung ang batas ay pagka mahirap ay na ipapatupad ang batas. No, kapag kayong mga kalaban sa politika na gagawa ng kaso. Tapos eto, hair follicle drug test lang. Denial lang yung kailangan, hindi nila magawa. So papayag ba tayo niyan bilang mga halal ng bayan ng mga yan at ang public office is public trust? Papayag ba tayo na ganun-ganun lang? Oh, kayo, bahala kayo kung papayag kayo. Oh, pero ako, mag-aantay tayo ng press con. Baka sakaling bukas may sagot na si Claire Castro pala. Oh, yung pinsan ni Franz, baka may sagot na siya bukas na mas matino kaysa dito sa amo niyang walang buhok. Oh, at titingnan natin kung magdamag ba silang nagmi-meeting ngayon. Ano kaya yung mga lilitaw na mga kaso sa mga susunod na araw? Sino na naman kaya ang mga vlogger na didemanda dahil dito sa issue na ito? Again, disclaimer lang po. Ako po ay hindi dapat intindihin. Lahat po ng sinasabi ko rito ay pawang kabalbalan lamang for entertainment purposes. Tayo po ay nagre-react lamang sa mga balitang nagkalat na sa social media, sa media. Oo, mga ibinalita na po ito ng mga kapitapitagan mainstream media. Kami po ay nagre-react lang at ito po ay opinyon ng isang walang kwentang tao. Sabi nila pag walang kwentang tao dapat hindi na inaatupag. Kasi pag pumatol ka sa baliw, mas baliw ka. Maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo at sana ay magkaroon na ng linaw ang lahat ng mga nangyayaring ito. Okay, so kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po.